mga mare! 11:30 nga yung unang gising ng bunak, tas yan napatulog ko na nga siya. Nagulat nga ako mga mare dahil kadalasan nga 9 or 10 siyang nagigising, pero yan 11 siyang nagising. Tapos nga yung sinunod na gising niya is mag-aalas 3 na nga. Ay nagtataka ako, ang sarap-sarap ng tulog ng baby na to. Niya yatang masakit yung ulo ko mga mare, kaya nga hindi niya ako masyadong pinuyat dyan. Tapos nga pagdating ng umaga mga mare, kinuha ko na siya kay Papa Choy at ayan nga ako na munang magbabantay sa kanya. Ito talagang baby na to mga mare, napakadaldal. Pagkatapos nga namin nagkwentuhan ng baby na to ay nakatulong nga siya, kaya nalit nga kami sa araw dun sa kwarto namin. Kaya nga dito na lang kami sa labas nagpa-araw. Hanggang 7:30 lang kasi yung araw sa kwarto namin mga mare, mag-aalas 8 na ata to, kaya dito na lang kami sa labas. Pero mga 5 minutes lang yata kami nagpa-araw dito mga mare, alam niyo naman ayaw pa namin siyang nilalabas-labas. Pagkatapos ko nga siyang pinaarawan dito mga mare, pinagpahinga ko lang siya ng konti para nga makaligo kami. Tapos nga yan ayun mga mare, nakaligo na nga yung bunak. Nagpatulong na nga lang ako kay Tita Pay dahil nakaalis na nga ang Papa Choy dyan. Pag nga sa tubig yung baby na to, wala talagang kamuryot-muryot mga mare. Gustong-gusto niya talaga yung naliligo siya. Alam niyo ba mga mare, yung diaper changing spray niya ay talagang effective sa kanya. Hindi talaga siya nagkakarashes sa diaper niya. Dati kasing baby yung panganay ko, hindi ko matandaan na meron ng ganito. Napakaselan kasi ng panganay ko. Pag talaga hindi niya hiyang yung diaper, nagkakarashes siya. Buti na nga lang itong matdilan namin, kahit na mumurahin yung diaper niya, hindi siya nagkakarashes dahil nga dito sa diaper changing spray. Nilinisan ko na nga yung dila niya dyan mga mare, ayaw na ayaw niya yun. Pati nga yung mga tinga niya tsaka yung kulangot niya mga mare, tinanggal ko na. O ayan, press ko na naman yung baby dilan namin. Pumunta nga bayan si na Tita Peta, yan nga, pinagbantay nila ako kay Banggel. May baon pa nga siyang unan. Paano ba naman hindi niya makitang mag-jacket si Tita Peta, talagang sumasama siya sa kanya. Kaya yan, nandito muna siya dito sa kwarto namin. Abay ka-behave naman ng Banggel namin na yan. Kawawa mo yung itsura niya mga mare pag naiiwan siya. Pagdating nga ni na Tita Pay, meron nga silang dalang merienda. Ito nga yung mga putlong sa 7-Eleven. Hindi ko nga alam kung masarap tong mga dressing na ito. Nilagay ko na lahat dito. Diyos ko, Manhattan dressing daw. Mayonnaise lang naman ito na linagyan ng konting mustard. Tapos ito nga linagyan ko na din ng ketchup. Hindi man nga ako mailig dito sa ketchup mga mare, pero sayang naman kaya nilagay ko. Baka nakakasarap nga dito. Chari. Ewan ko nga kung anong flavor yung binili ni Tita Pay, pero manghang siya. Tapos nga papatneran natin ng cook yan mga mare na sobrang tamis dahil wala nang spirit dahil ang tagal-tagal na sa rep namin. Dahil nga nagbabantay tayo ng bata mga mare, kailangan bibilisan natin yung pagkain. Kaya yan, wala nang post-post, laging nguya, charis. Medyo manghangay itong hotdog na to mga mare, tsaka sobrang alat. Pero gutom tayo mga mare, kaya naubos natin. Tapos naman yung soft drinks namin, sobrang tamis lang dahil nga nawalan na ng spirit. Naku, hindi ako nag-enjoy sa gusto ko kasi nung gumuguhit sa lalamunan. Pinalagyan-lagyan ko pa muna ng yelo, tapos nga sobrang tamis lang, nawala na yung spirit sa rep dahil ang tagal-tagal na nga. Tapos nga ito, nagpakarga na nga yung baby nung nagising siya. At nung nga hindi na siya makatulog mga mare, nakipagdaldala na naman kami. Naaabot-abot na niya yung kamay niya mga mare at kinakain niya nga. Pero hindi pa nga sumusunod yung kamay niya sa kanya, kaya minsan nagmumuryot siya.